Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, dating spokesperson Harry Roque inamin ng interes sa korporasyong nagmamay-ari ng niraid na bahay sa Benguet. 6.3 trillion pesos na 2025 proposed national budget isinumite na sa Kamara. Presyo ng produktong petrolyo muling bababa ngayong linggo. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, inamin ni dating Palace spokesperson Harry Roque na may interes ito sa korporasyon na nagmamay-ari ng property sa Tuba, Benguet at inaresto ang dalawang foreign nationals kamakailan. Sa pagdalo nito sa Senate hearing tungkol sa illegal na POGOs ngayong araw, sinabi nitong wala na sa kanya ang posesyon o pag-aari ng bahay. Ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba, Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon. Isang Chinese na nagngangalang Won Yun umano ang nangungupahan sa bahay na mayroon naman di umanong valid na working visa sa Pilipinas. Nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, ako po ay talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Sa pagpapatuloy ng hearing, nagkaroon pa ng kaunting tensyon sa pagitan ng mga senador at ni Roque dahilan para magbabala si Senator Sherwin Gatchalian na ipapasight for contempt niya ang dating spokesperson kung hindi ito titigil sa pagsabat kay Senator Risa Hontiveros na chairperson ng komite. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more. I apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman sabayan siya, nagsasalita siya, siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Noong Biyernes nang niraid ang naturang bahay sa Pinewoods Golf and Country Club matapos mapag-alaman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na nagtatago rito ang isang Chinese na babae na sangkot sa raid sa Bamban, Tarlac. Subalit hindi natagpuan ang target individual at sa halip, dalawang iba pang banyaga ang naaresto dahil sa immigration violations. Isinumita na ngayong araw ng Department of Budget and Management o DBM sa Kamara ang 6.3 trillion pesos na panukalang pondo para sa susunod na taon. Sa ceremonial turnover sa House of Representatives, formal na isinumite ni DBM Secretary Amena Pangandaman kay House Speaker Martin Romualdez ang 2025 National Expenditure Program o NEP. Nasa kabuang 6.352 trillion pesos ang naturang pondo na katumbas ng 22.1% na Gross Domestic Product o GDP ng bansa at mas mataas ng 10.1% kumpara sa national budget ngayong taon. Ayon naman kay Romualdez, agad uumpisahan ng Kamara ang deliberasyon ng proposed budget at sisiguraduhing maa-allocate ng mabuti ang pondo para sa mga programang makatutulong sa mga Pilipino at sa ikauunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Dagdag pa nito na ang 2025 NEP ay naka-align mismo sa prioridad at economic agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Good news para sa mga motorista. Panibagong price rollback ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa magkakahiwalay na advisories, inanunsyo ng iba't ibang oil companies ang bawas presyo. 75 centavos kada litro ng gasolina, 85 centavos sa kada litro ng diesel, at 80 centavos sa kada litro ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas July 30 alas 6 ng umaga para sa lahat ng oil firms, maliban sa clean fuel na i-a-adjust ang presyo 12:01 ng parehong araw. Ito na ang ikatlong linggong bumaba ang presyo ng langis, alinsunod na rin sa projection ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na mataas na supply at mababang demand sa world market. Para sa Kidlat News Update, Renz Zalinon, nag-uulat. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.